Okay now. Andito ako nakaupo, tapos ang background ko, oo, dito sa Singapore. Gulo-gulo na ng buhok ko kasi buong maghapon akong nasa labas. Parang maikot ko lahat ang dapat kong maikot dito sa Singapore. Anyway, mahal ba magpunta dito sa Singapore? Oo. Pwedeng hindi, pwedeng oo. Depende sa budget mo. Depende rin sa kakayanan mo. Kung magkano ang budget mo at magkano lang talaga ang kaya mo. So, mahal ba talaga magpunta dito sa Singapore? Ang sagot ko dyan, pwedeng oo, pwedeng hindi. Depende sa klase ng vacation o leisure na gusto mo. Kasi naniniwala ako na pag nagha-holiday ka o nagpupunta ka sa isang lugar para maging turista, dapat pag-ipunan mo. Dapat hindi lang dapat pag-ipunan mo. Dapat pag nagbakasyon ka sa ganung mga lugar na bibihira mo naman talaga puntahan, gumastos ka na. Gawin mo na ang lahat mo dapat gawin. Kasi baka matagalan bago masundan o baka hindi pa masundan ulit, di ba? So, ngayon, ang masasabi ko na a-amaze ako sa mga vlogger na napapanood ko na ang nagastos lang nila ay ganong amount. Kasi sa totoo lang, pag tinipid mo ang sarili mo, napakahirap on that part kasi inaano mo yung security, yung health mo, ina-address mo pag ganung pangyayari. So, for me, hindi sa akin advisable yan kasi I tried talaga, na-inspired kasi ako one time, may napanood ako, na-inspired ako, gaano ba talaga katotoo yung pinagsasabi nito, yung mga pinakikita niya. Then, isa sa talagang fake yung gastos. Doable siya sa sinasabi niya na nagpunta daw siya ng Singapore, ang ginastos lang niya is 15,000 lahat-lahat na 3 days and 2 nights. Sabi ko, pwede, doable talaga. Siguro hindi siya kumakain, siguro hindi siya sumasakay, siguro tinitirahan niya hindi safe, siguro yung kinakain niya hindi healthy. Siguro madaming siguro akong katanungan doon na hindi ako sigurado kung tama ba yung nasa isip ko. Pero nung itry ko, hindi talaga, kasi ako nga ang nakuha ko na pamasahe sale pa yun, peso sale. Pero gumastos pa rin ako sa totoo lang. Hindi pa luxurious yung tirahan ko. Hindi rin ako nagtipid din ako sa bili dito, bili doon. Hindi totoo. Siguro yung 15,000 baka pamasahe lang niya at tirahan. O baka yung tirahan pa na kuha niya sa ganung halaga na nagastos niya, baka yun nga, hindi siya gaanong safe doon or hindi komportable. Na-address yung health mo, na-address yung safety mo. So for me, ang advice ko kung holiday, pag-ipunan mo na. Then pag nakarating ka na sa lugar na yon,
Madaming nagtatanong sa akin. Ah, Actually, itong vlog na to, itong ano na to, gusto ko lang i-attest kung totoo nga ba yung sinasabi nung yung mga vlogger na napapanood ko na ganito lang ang nagastos nila, ganyan-ganyan, ganito-ganon. Hindi ako naniniwala. Ako talaga, itrinay ko. Napakahirap pala sa ganun. Kaya, believe talaga ako sa mga vlogger na yun kung nagtitipid sila. Napakahirap. Alam mo bang, itrinay ko yan sa Hong Kong. Oo, itrinay ko sa Hong Kong. Diyos ko. Hindi ko nauulitin. Oo, hindi ko na talaga uulitin. Kasi, natakot ako sa lugar. Natakot ako sa health ko. Kasi, hindi sanitize yung kapaligiran. Kahit yung CR, yung higaan mo. Mura nga yung nakita mo, pero yung environment nung tinitirahan mo, very risky sa anumang aspeto ng buhay at pagkatao ng isang tao. Kasi para sa akin, kung magbabakasyon ka at hindi mo pa kaya at magtitipid ka lang, wag na muna. Oo, maganda yung nag-ipon ka tapos nagbakasyon ka nang hindi ka nag-worry sa gagastusin mo o hindi ka nagtipid o tinipid mo ng todo yung pagpunta mo sa isang lugar. Oo, kasi sayang yung experience, sayang yung moment na dapat masaya yon, dapat para sa akin. I don't know. Oo. Ayun, so wala lang. Kasasabi lang. Pahinga muna tayo dito. At saka, tandaan mo, napakamahal dito sa Singapore. Alam mo ba, yung isang 500 ml na tubig 3.50 Singaporean dollar. Times mo sa 43 yun. Halos 130 ang isang bottle na yun. Hindi ko mapakawari. Hindi ko maalaman ang daming adjective na i-incorporate ko doon. Kasi hindi siya reasonable, hindi siya justifiable, bakit yan ganyan ang price. Tubig lang naman yun eh. Diba? Napakamura ng tubig. Kung i-filter mo yan, i-mineralize mo man yan, magkano lang ang magagastos mo niyan? So, hindi siya reasonable, hindi siya justifiable. Kahit sa mga pagkain, hindi siya justifiable. Hindi ko alam bakit. Kasi, for me, maliit lang naman ang Singapore eh. Yung 2 nights and 3 days mo, maiikot mo na ang buong Singapore. Maiikot mo na. Una mong puntahan, tumira ka sa Raffles or nearby sa Boat Quay. Diyan ka tumira para malapit ka sa Esplanade, malapit ka sa Sands, malapit ka sa Merlion, malapit ka sa lahat. Lalakarin mo lang, mapupuntahan mo na lahat. Nandiyan na yung mall, nandiyan na yung mga hotel, nandiyan na yung mga lahat. So, kinabukasan, punta ka sa Sentosa or punta ka muna sa Chinatown o sa India something, then explore mo. After that, saka ka magpunta ng Sentosa kasi para hindi ka naghahabol ng oras. Dahil pag may other activity ka pa, yung kasi Universal Studio halimbawa, nagbubukas sila ng alas 7 ng umaga hanggang alas 7 lang ng gabi. Kung nag-enjoy ka na doon, mawabaliwala yung pupuntahan mong iba, halimbawa. So, dapat puntahan mo na
paano ba magpunta sa Sentosa kung nakatira ka sa Boat Quay, or sabihin na natin kung malapit ka sa City Hall Station or Raffles Place Station. So ganito, kung sa City Hall or Raffles Station ka nakatira, malapit, usually nasa Boat Quay ka. Oo, yan ang area mo. Ang sasakyan mo lang ay pabalik, papuntang Outram. Kulay purple siya. Then ano lang 'yun isang station kung galing kang Raffles Place. Pero kung galing kang City Hall, syempre dadaan ng Raffles tapos City Hall, di ba? City Hall tapos Outram. Dalawang station lang 'yon. So, malinaw ha. Unang sakay mo ay sa kulay green, East-West line, papuntang Outram. Yung East-West line na yon, yun yung kung galing kang airport at papunta ka sa Raffles, yan din ang sinakyan mo papuntang Raffles. Kulay green na line yon. So, yun din ang sasakyan mo papuntang Outram. Pagdating mo ng Outram, mga one station lang yun ha. Pagdating mo ng Outram, lilipat ka sa kabila, sa platform B. Yun ay kulay purple. Sasakay ka naman doon papuntang in 1. Kasi ang sasakyan mo doon in 3. N3, purple na kulay. Tapos, pupunta yan ng Vivo City. So, pagdating mo sa Vivo City, labas ka lang. Sundan mo lang ang mga tao nagpupuntahan kung saan. Pero kung wala kang masundan, ang gagawin mo, aakyat ka lang sa 3rd floor. Sa 3rd floor ng Vivo City, nandun yung Sentosa Express Tren. Andun din yung bilihan ng ticket. Kung gusto mo yung may mga package, pwede ka doon bumili. May ticket, pwede ring hindi. Basta sasakay ka lang ng train, itatap mo lang yung kung ano man ang card mo na mayroon ka. Basta kailangan Mastercard, Visa siya, or American Express, tinatanggap sa LRT. O kung wala ka namang card, bibili ka ng ticket. So doon, katabi nung Sentosa Express train papuntang Sentosa, yun yung bilihan ng ticket. Tapos ang bilihan din ang katabi naman nun, Food Republic. Yun naman ay kainan na parang food court siya. Food Republic ang tawag. Yun ay sa Vivo City. Yung Vivo City na yan is para siyang commercial area na parang department store na halo-halo ang paninda. Pero ano siya, para siyang mall na halo-halo ang paninda. Yun, pupunta ka lang sa 3rd floor. Sa 3rd floor doon ka sasakay. Tapos itatap mo yung card mo. Pagkatap mo, papasok ka, hintayin mo lang. Tapos papuntang Sentosa. Sa Sentosa kasi ang last na station is beach. Tapos may Imba. Pangalawang last mula sa last station. Tapos ang the best na babaan mo dapat ay ang Resorts World. Kasi pagbaba mo mismo, nandoon ang Universal Studio. At saka ang maganda doon, nasa gitna siya. Pwede kang maglakad pabalik, paakyat o pabalik, nasa gitna kasi siya. So sa Resorts World ka bumaba, maririnig mo naman yan sasabihin Resorts World. Pero kung gusto mong dumiretso sa mga beach ka agad ang makita mo, doon ka bababa sa beach station or Imba. Tapos, ang makikita mo ang makikita mo sa pag bumaba ka sa Resorts World sa Sentosa
ang una mong makikita ay ang Universal Studio. Tapos yung waterfall, tapos yung Harry Potter, andun siya. At saka yung museum, mayroon doon. Tapos pag naglakad ka paakyat, may mga hagdan-hagdan na paakyat, makikita mong yung Osea na restaurant. Akyat ka lang, makakarating ka doon sa Sentosa Escape. Makikita mo, pag lumakad ka uli, may makikita ka na imba. O umakyat ka lang ng umakyat, basta hanggang dulo yon, mga 6 na escalator yon na na putol-putol pero dire-diretso. Pagdating mo doon yung cable, sakayan ng cable, yung Helix, na doon din yung Madame Tussauds. Doon mo makikita yung Madame Tussauds at saka yung Helix. Then, pagtapos ka naman doon, pwede ka namang bumaba. May mga restaurant din doon, kainan. Tapos may mga souvenir shop. Pagbaba mo naman, makikita mo may mga may garden. Pwede kang umikot-ikot doon, mag-picture kasi magaganda mga bulaklak doon at halaman. Then nakababa ka uli, maglakad ka lang forward, makikita mo na yung mga parang dome na paiba-iba ang kulay paggabi. Madami yun siya. Papunta na yung beach. Sa beach na yung papunta. So, dire-diretso lang. Doon, pwede ka na mag-picture, kung ano-anong gagawin mo. So, una mong gagawin, kung galing kang City Hall Station or Raffles Station, ang sasakyan mo, kulay green. EW 14 ang City Hall, 13 ang Raffles. Ang Raffles ay ang labas mo ay sa station ng Raffles Place. Ang labas mo ay Gate G as in Gaga. Tapos ang labas mo naman sa City Hall, Gate B as in Boy. Unless na gusto mo na sa Raffles Cities, pwede rin yon, magkalapit lang po yon, nandun din yung Raffles City. Kasi ang Singapore naman, yung mga pasyalan, paikot lang, iikot ka lang, paikot. Yun nga lang, lalakarin mo ng lalakarin, paikot siya, lahat magkukonekta, paikot lang siya. So yung nakikita mong building sa kabila, pag nasa kabila ka, nakikita mo naman yung ibang building na nakikita mo pag nandito ka sa kabila. Yun lang, paikot lang siya. Tapos pag nasa area ka ng Raffles or dito sa Boat-Quay area or sa Esplanade or sa ay yung katabi pala ng pag sa sa City Hall Station ka bumaba, ang katabi nun yung Parliament nila, yung Supreme Court, yung Sonic, yung Raffles City, yung Pullman na at saka yung bridge, yung North Bridge, doon din siya sa area na yon. Pero paikot pa rin, sinasabi ko sa inyo, paikot lang. So yun pag galing kang Raffles or City Hall, ang sasakyan mo kulay green, east-west line. Tapos baba ka sa Outram, isang station lang yon, Outram. Tapos pagdating mo sa Outram, lilipat ka sa kulay purple. Ang gagawin mo, aakyat ka. Pag akyat mo, makikita mo may mga sign na kulay purple. NEL ang nakatawag, NEL, na may kulay purple. Ang ibig sabihin niya, Northeast Line. So, pagkaakyat mo, bababa ka ng 2 beses. Pagkababa mo sa baba, makikita mo na yon yung papuntang Sentosa na station. So diretso lang, pagdating mo ng Vivo City sa kakabababa. Pag sinabing Vivo City, so doon ka bababa, tapos pagbaba mo, sumakay ka lang ng elevator or escalator. So pagsakay mo ng elevator, escalator, sa 3rd floor din ang
ang bagsak mo, andun na ang sakayan ng papuntang Sentosa at andun na rin yung ang station pala na bababaan mo, Outram, 'di ba? Pagka Outram, lilipat ka sa Purple Line. Pagka lipat mo sa Purple Line, ang bababaan mo ay Harbor View Station, Harbor View Front Station, ha. Yun ang bababaan mo, or Vivo City, pero mas nakasulat sa train yung Harbor kaysa sa Vivo City. So doon ka bababa. Pagkababa mo, yun na nga, aakyat ka sa third floor, doon ka mag-tap ka ng yung card, tapos sasakay ka sa kulay orange, blue, madaming kulay, iba-ibang kulay yung train na yon. Pero sa isang train, isang kulay lang, pero iba-iba yung kulay ng bawat train. So pag dating mo doon, ayun, bumaba ka sa Resorts World, andun na. Tapos after that, pabalik, doon ka rin sasakay, pabalik, makikita mo naman Vivo City. Oo, sa kabilang side, papuntang beaches, sa Sentosa. So, yung papuntang Vivo City naman, tapos pag exit mo, hindi ka na magtatap. Isang beses ka lang magtatap. Then, yun na. Pabalik naman, ang gagawin mo, bababa ka uli doon sa Harbor Fort View Station. Tapos, ayun, sundan mo lang yung kulay, then, baba ka uli sa Outram. Then, pagbaba mo sa Outram, lipat ka pagbaba mo sa Purple Line, lipat ka na sa Outram. Tapos sa Outram, lipat ka sa AWL line na green. Mula purple hanggang green. Tapos yan na, kung saan ka bababa. Yan na. Ganun lang ka-easy magpunta doon. So, isang tip rin na may ko, pag sa tutuloy sa Singapore, sa Raffles, mula airport, ang sasakyan nyo ay yung kulay green na train, East-West line papuntang Tanah Merah. Then, pagdating mo sa Tanah Merah, ang susunod na sasakyan mo, lilipat ka sa kulay Tanah Merah. Pagkatapos sa Tanah Merah, sasakay ka sa, nakalimutan ko sasakay ka Tanah Merah, hindi, Airport Express train to Tanah Merah. Then sa Tanah Merah, lilipat ka sa East-West line na papuntang Raffles Place Station, which is sa kabilang side yon, sa left side. Pagkalabas mo, left side, platform B. Makikita mo naman yung arrow kung saan papunta, tapos basahin mo na lang. Babasahin mo kung papuntang Raffles yun, kung sa Raffles Station ka pupunta. Then, pagdating mo sa Raffles Station, saka ka bababa. Doon lang. Ganun lang. Kasimple. Pero, bago yan, syempre, bago ka makapunta sa Terminal 1, 2, or 3, kung sa Terminal 4 ka naglapag, katulad ko, sa Terminal 4 ako naglapag, ang gagawin mo, pagka labas mo ng arrival, di ba, after immigration, labas ka arrival, ang makikita mo, may sakayan ng taxi. Huwag ka doon. Dumiretso ka lang. Doon sa malapit sa CR, mayroong doong pilahan. Pero actually, maganda yung pilahan kasi may mga upuan siya. Tapos, doon ka nakaupo. Tapos may screen doon na TV na malaki, nakalagay kung anong oras darating yung shuttle bus na papunta sa Terminal 1, Terminal 2, or Terminal 3. Tapos pag dumating yun, makikita mo. Ito ang gagawin nyo. Pag galing ka ng airport, halimbawa,
sa Terminal 4 ka bumaba. Pagdating mo ng Terminal 4, after mo ng immigration, lalakad lang ka lang ng konti, ano na yun, arrival. Pagkalabas mo ng arrival, makikita mo may information, may kuhaan na ng SIM card, yung mga nag-order na. Tapos diretso ka lang, maglakad ka papunta sa may CR. Kasi ang CR nun yung dulo ng pagkalabas mo, right side, tumingin ka, may restaurant na Besta Baguette. Oo, diretsohin mo lang tingnan, CR ang dulo nun. Pagdating mo doon sa CR, makikita mo may mga upuan doon na may mga foam na upuan. Oo, yung parang sa hotel. Doon ka uupo para mag-abang kasi doon dadaan o doon nag-stop yung shuttle na papuntang Terminal 1, 2, and 3. So ngayon, kung saan gusto mo, sumakay ka tapos bumaba ka sa Terminal 3 or Terminal 2, pwede rin. Tapos, pagdating mo sa Terminal 3, labas ka, baba ka. Oo, may escalator, bababa ka, makikita mo na yung train. Oo, nakalagay CG2 Tanamera, naka-arrow papuntang Tanamera. Doon ka sasakay. Pagsakay mo, ang gagawin mo lang, ako kasing ginawa ko, nagtap lang ako ng credit card ko. Hindi ko pa alam hanggang ngayon kung magkano ang bayad kasi hindi ko pa na-check. So, pero ang alam ko mga $2 Singapore dollar lang kaya mura lang siya. So, pagsakay mo doon sa CG2 papuntang Tanamera, yung Airport Express, pagdating mo doon sa Tanamera, lilipat ka sa kabilang side, which is Platform B. Platform B yun, kulay green na station, which is East-West Line. Yung East-West Line na yon, doon ka sasakay, Platform B, going to Raffles Station. Kung Raffles Station ka, bababa. So, basahin mo, naka-arrow yon kung saan ka pupunta. Tapos, pagbaba mo sa Raffles, kung sa Bootki ang iyong tirahan, labas ka sa exit G, as in good boy, sa exit G. Kung sa part ka naman ng malapit sa St. Edward Road or sa may Parliament or doon sa area na yon, City Hall exit B naman ang lalabasan mo. So paglabas mo, yun na. Hanapin mo na, mag Google Map ka na, i-type mo yung address nung pupuntahan mo. Ayan, sasabihin na kung ilang minutes, susundan mo na lang yung direction. Tapos mula Tanamera, di ba, bumaba ka na. So papuntang airport, ganun din ang gagawin mo. Mula Raffles hanggang Tanamera, tapos Tanamera, lilipat ka, papunta namang airport. Pagdating mo naman sa airport, ang dating mo, hindi ka pa rin didiretso doon sa Terminal 4. Kung halimbawa Terminal 4 ka magdi-depart, aabang ka uli ng shuttle, free shuttle na yon. Makikita mo naman kung asaan yung mga free shuttle. Nakakalat siya doon sa nakalagay kung anong oras o free shuttle exit, ganon. Free shuttle bus, ganon. So, susundan mo na lang yun. Doon ka sasakay. Tapos pagdating mo doon, ang departure area naman sa Terminal 4, aakyat ka sa taas kasi yung arrival sa baba. Aakyat ka sa taas, sa second floor, nandun na, hanapin mo na kung anong airline kung saan ka mag-check-in or ng baggage mo. Ayun lang, ganun lang, kasimple. So, yun ang ginawa ko nung ako ay nagpunta ng Singapore So, ito naman, pag galing naman tayo sa Pilipinas, ako, sa sitwasyon ko,
may option ako na pwede ako mag-taxi, mag-MRT o mag-OB Express, yung point-to-point from Cubao to the NAIA sa Terminal 1 and 2 and 3. Oo. OB Express, 200 ang pamasahe, tumatanggap sila ng cash at saka beef card. Pero may schedule kung anong oras umaalis at minsan nakakancel yon. Kaya dapat handa ka sa may plan B ka lagi. So ako, ang naging option ko, nag-MRT ako. From Cubao, nag-MRT ko mula Cubao hanggang EDSA Station. Pagdating ko sa EDSA Station, naglakad ako, bumaba ako sa kabilang side, yung papuntang Quezon City sa EDSA ha. Doon ka bumaba, hindi yung papuntang side na Pamoa. Basta pa Quezon City, doon ka mag-abang. May fast food doon, Chowking, Jollibee, at saka Dunkin' Donut. Doon ka lang tumayo. Pag may nakita ka na Nichols, Terminal 3, usually jeep o kaya minibus mayroon. Sakay ka na. Sabihin mo, Kuya, Terminal 3 pakibaba. 13 pesos lang ang pamasahe. Pagdating mo sa Terminal 3 sa NAIA, makikita mo, sasabihin na ng Manong Terminal 3, makikita mo yung mga pangalan ng mga hotel sa Resorts World. May bakanting parking, madaming parking lot doon. Usually madaming bakante kasi mahal ang parking doon, 750 per day yata o 2,000. I don't know lang, basta mahal kaya bihirang nagpa-park doon. So sundan mo lang yung mga naglalakad, usually mga empleyado yun. Sundan mo lang hanggang doon sa entrance. Pagdating mo sa entrance, pasok ka, umakyat ka sa third floor. Doon po kayo magche-check-in. Pag naayos na kayo sa check-in at nagkaroon na kayo ng boarding pass, bago pala kayo issuehan ng boarding pass, kung hindi kayo naka-check-in sa online, ay hihingin sa iyo ang iyong ticket. Tapos tatanungin ka usually nung nagagawa ng boarding pass kung kayo ilang araw ka. Tapos bibigay sa iyo yung boarding pass. Pagkabigay sa iyo ng boarding pass, pipila ka na sa immigration. Sa immigration may 3 pila. Foreign passport, OFW, Philippine passport. So doon ka sa Philippine passport, pumila. Lagi nyong tatandaan, pag pila nyo doon, please lang, huwag nyong ibigay lahat ng papeles nyo. Ang una nyong gawin, iipit nyo, ilagay nyo sa gitna ng passport nyo yung boarding pass. Yun lang ang ibigay nyo. Pag hiningi ng immigration, saka lang ninyo ibibigay kung ano ang kailangan nila. Bakit nila hinihingi yan? Nag-uumpisa silang mag-doubt pag ganyan. Kasi usually ang immigration, napakasimple lang ng tanong. Napakasimple lang din dapat ang sagot. Bakit sila nag-offload? Kasi iniingatan nila yung kababayan nila na maloko sa ibang bansa. Hindi dahil kulang ang requirement. Hindi yon. Naramdaman nila, nakita nila sa nuances mo, sa action mo at sa sagot mo na mapapahama ka sa ibang bansa, kaya kanila i-offload. Yun lang yon. So simple. If you ask simple question, answer simple question. Pag tinanong ka, kailan ang balik mo? Isang lang, wala nang explanation. Thursday, May 1, ganun. Pag saan ka nag-work, sabihin mo. Kasi kaya nila tinatanong kung saan ka nag-work, kasi doon sila mag-establish kung government employee ka o for private employee ka. Kasi pag private employee ka, itatanong, may ano ka ba? Pinayagan ka ba na sa opisina mo mag-leave? Oo, dapat may leave form ka. Pero nakahanda yun. Pag hindi hinihingi, wag mong ibigay. Pag sinabi namang government ka, government employee, yun ang purpose nila. Kasi gusto nilang malaman government employee. Kasi kailangan may travel authority yung government employee. So, wag kayong mag-join talaga sa mga group na yan, yung mga DIY tour, ganyan-ganyan. Kasi mag-overthink kayo dahil yung mga nagpo-post doon, mga may mamema lang. Pero ang totoo, hindi sila naka-experience ng upload o hindi pa sila nakakapag-travel. Narinig lang nila na may nagsabi lang sa kanila, nabasa lang nila, naniwala na sila. Ganun lang kasimple. Dahil ang immigration. So ito naman, pag galing naman tayo sa Pilipinas, ako sa sitwasyon ko,
may option ako na pwede ako mag-taxi, mag-MRT o mag-OB Express, yung point-to-point from Cubao to the NAIA sa Terminal 1 and 2 and 3. Oo. OB Express, 200 ang pamasahe, tumatanggap sila ng cash at saka beef card. Pero may schedule kung anong oras umaalis at minsan nakakancel yon. Kaya dapat handa ka sa may plan B ka lagi. So ako, ang naging option ko, nag-MRT ako. From Cubao, nag-MRT ko mula Cubao hanggang EDSA Station. Pagdating ko sa EDSA Station, naglakad ako, bumaba ako sa kabilang side, yung papuntang Quezon City sa EDSA ha. Doon ka bumaba, hindi yung papuntang side na Pamoa. Basta pa Quezon City, doon ka mag-abang. May fast food doon, Chowking, Jollibee, at saka Dunkin' Donut. Doon ka lang tumayo. Pag may nakita ka na Nichols, Terminal 3, usually jeep o kaya minibus mayroon. Sakay ka na. Sabihin mo, Kuya, Terminal 3 pakibaba. 13 pesos lang ang pamasahe. Pagdating mo sa Terminal 3, sa NAIA, makikita mo, sasabihin na ng Manong, Terminal 3, makikita mo yung mga pangalan ng mga hotel sa Resorts World. May bakanting parking, madaming parking lot doon. Usually madaming bakante kasi mahal ang parking doon, 750 per day yata o 2,000. I don't know lang, basta mahal kaya bihirang nagpa-park doon. So sundan mo lang yung mga naglalakad, usually mga empleyado yun. Sundan mo lang hanggang doon sa entrance. Pagdating mo sa entrance, pasok ka, umakyat ka sa third floor. Doon po kayo magche-check-in. Pag naayos na kayo sa check-in at nagkaroon na kayo ng boarding pass, bago pala kayo isyahan ng boarding pass, kung hindi kayo naka-check-in sa online, ay hihingin sa iyo ang iyong ticket. Tapos tatanungin ka usually nung nagagawa ng boarding pass kung ilang araw ka. Tapos bibigay sa iyo yung boarding pass. Pagkabigay sa iyo ng boarding pass, pipila ka na sa immigration. Sa immigration may 3 pila. Foreign passport, OFW, Philippine passport. So doon ka sa Philippine passport, pumila. Lagi nyong tatandaan, pagpila nyo doon, please lang, huwag nyong ibigay lahat ng papeles nyo. Ang una nyong gawin, iipit nyo, ilagay nyo sa gitna ng passport nyo yung boarding pass. Yun lang ang ibigay nyo. Pag hiningi ng immigration, saka lang ninyo ibibigay kung ano ang kailangan nila. Bakit nila hinihingi yan? Nag-uumpisa silang mag-doubt. Pag ganyan. Kasi usually ang immigration napakasimple lang ng tanong. Napakasimple lang din dapat ang sagot. Bakit sila nag-offload? Kasi iniingatan nila yung kababayan nila na maloko sa ibang bansa. Hindi dahil kulang ang requirement. Hindi yon. Naramdaman nila, nakita nila sa nuances mo, sa action mo at sa sagot mo na mapapahamak ka sa ibang bansa, kaya kanila i-offload. Yun lang yon. So simple. If you ask simple question, answer simple question. Pag tinanong ka, kailan ang balik mo? Isang lang, wala nang explanation. Thursday, May 1, ganun. Pag saan ka nag-work, sabihin mo. Kasi kaya nila tinatanong kung saan ka nag-work kasi doon sila mag-establish kung government employee ka o for private employee ka. Kasi pag private employee ka, itatanong, may ano ka ba? Pinayagan ka ba na sa opisina mo nang mag-leave? Oo, dapat may leave form ka. Pero nakahanda yon. Pag hindi hinihingi, wag mong ibigay. Pag sinabi namang government ka, government employee, yun ang purpose nila. Kasi gusto nilang malaman government employee kasi kailangan may travel authority yung government employee. So, wag kayong mag-join talaga sa mga group na yan, yung mga DIY tour, ganyan-ganyan, kasi mag-overthink kayo dahil yung mga nagpo-post doon, mga may mamema lang. Pero ang totoo, hindi sila naka-experience ng upload o hindi pa sila nakakapag-travel. Narinig lang nila na may nagsabi lang sa kanila, nabasa lang nila, naniwala na sila. Ganun lang kasimple. Dahil ang immigration,